Assalamualaikum. So we attended the wedding ng mga kamag-anak namin and it was held dito sa Ross Boulevard, particularly sa Tramway Buffet Restaurant. So ito yung kaganapan sa loob. Actually, hindi pa siya nag-start. And this is my second time I attended the wedding na dito ginanap sa Tramway Buffet Resto. So ayan si groom, nagwaantay na mag-start. And then ayan yung iba is nagpapapicture na kay groom. I think this one is mga katropa ni groom. So ayan, habang hindi pa nag-start yung wedding talaga is ayan, picture-picture muna sila dyan and everything. So ayan, marami pa kasi mga kamag-anak na hindi pa nakakadating. Tapos when it was already started, ayan na, si groom is ikinakasal na first kay parents ni bride. So ayan. Wala mabuhay kasi nihanya dapat kung binigyan nila pumaharap pero yun na aling gula lang kita huwag kaya limaan akaw rumako suwata kabagay kasi nihayang manalag sabab kung binigyan naman pumaharap Afiado yun aming gula ng Krista. Barakallahu lakuma. After maikasal ni groom is magbibigay ng duwa or magpipray ang lahat para sa ikatatag at ikauunlad ng bagong kasal. Ma'alif bayna qulubina wa aslih dhata bainana. Ya Allah, tugiling kami ka. Pakambarakatang ka aging kaiyap at titiyam yung mga tani. Bukan ka Since sa Ali Buffet ginanap or hineld yung kasal, so these are the foods that we got sa buffet area. So may madami tayong desserts and pagkain dyan. While kumakain tayo, let me share with you kung paano yung ganap ng pagpapakasal sa aming mga Muslim para ito sa mga friends natin, mga non-Muslims. So, ayan. Ayan nga. So, sa aming mga Muslim, si guy is hindi siya magdadirect ng kausap kay girl na sasabihin niya if may intention siyang pakasalan nito, hindi siya yung sa mga non-Muslims na magsasabi girl, hi girl, will you marry me and everything like that. Hindi ganon. So sa aming mga Muslim is kakusapin ni guy si parents niya, then si parents ni guy ang kakausapin niya yung parents nung gusto niyang girl, and then pag okay sila, pagka nag-swak sila ng pag-uusap, ayan, so mag-uusap na sila on ano yung mga dapat, ganyan, tapos yung ibibigay na dowry. So dowry or mahar is siya yung ibibigay ni guy or ni groom kay bride niya na actually yung dowry para sa iba, sa mga non-Muslims na ang akala nila ang dowry is binibigay kay parents para bilhin si girl, but it was not. The dowry is siya yung ibibigay ni groom ni guy kay girl para gamitin sa kasal, and then yung matitira is ibibigay doon sa bagong kasal kasi siya ang gagamitin nila as panimula as an husband and wife. So, ganun siya. And then, after maikasal ni groom kay parents ng bride is pupuntahan niya na si bride doon sa room kung saan nag-stay si bride. I hope nag-enjoy kayo dito sa aking vlog, and don't forget to follow me to all my social media accounts. So, yun lang. Thank you so much for watching. Till next time. Bye-bye!